Pag ma-overfeed ba, may chance ba mamatay o paano ba? Okay! Binibinta din po niyo ito, boss. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. I-float mo muna ito. Float muna. Float mo muna ang i-open. 15 minutes. Ayan na sila guys. Masaya po silang. Hi guys, magandang araw po sa ating lahat. In this video guys, samahan niyo po ako dahil nais ko pong i-share sa inyo. Bibili ako ngayon ng fingerlings po sa tilapia. No? So as of now guys, nandito kami ngayon sa bayan po ng San Jose Province of Antique. Ano Darrell? Kumusta ka? Ayos lang. So siya guys ang nag-refer sa amin dito na magkaroon kami ng fingerlings sa tilapia. Province of Antique, Office of the Provincial Agriculturist, Provincial Tilapia Hatchery. So papasok tayo guys. Actually guys, naka-receive na po ang, nakahanda na po ang akin po mga fingerlings na tilapia. Ito po ay 500 pieces. Then, according po sa taong nakausap ko, ay binigyan niya ako ng free na feeds para dito. So, puntahan natin guys dito. Ayan. Sa mga ka-farmers ko dyan, happy farming po sa ating lahat. Ayan boss. Good morning sa'yo bossing. Good morning ah. Ito yung feeds nila no? Anong feeds po yan? Anong stage na yan? Grower? Okay. Titignan natin boss ha. Wow, ang gaganda oh mga viewers oh guys. Ang lalaki ng mga tilapio. Atin breeder to ano? Ayan guys, so tignan nyo po. Malalaki ha. Ano po boss ang breed nito? Ang pangalan ng ano sa tilapia? Ang breed nga no? Excel po. Excel na strain. Mga 2 kilos ang isa. 2 kilos? Ang lalaki, ang male. Mabigat. Kilos ang isa. Malaki po yun ha? May get pa nga iba eh. May get 2 kilos yung isa. Mga breeder niyo po. So dito guys, talagang maganda rito. Tapos, may koi din kami. Ito po, mga orange na isda. May koi. Koi ang tawag. Ayan. Malalaki ha. Binibinta din po niyo ito boss? Breeder ito eh. Breeder. Malalaki ha. Sa akin boss, katulad sa akin kasi first timer po ako, ay kailangan ko ba talagang bumili ng yung ganito? Yung oxygen aerator tawag doon? Kung gusto mong liter kasi kukulang sila ng oxygen eh. So, depende yan sa stock mo. Kung kukunti lang naman yung stock mo sa tangke, okay. Hindi naman kailangan. So, if medyo marami yung stock mo, kailangan mo may aerator. Gusto ko lang po magkaroon sa inyo ng idea, no? Kasi kayo is talagang bihasaan na, sa isda na pag-alaga. Katulad sa akin, 500 pieces na fingerlings. Then, sabi mo nga, may dagdag pa. Sa ganong karaming fingerlings, boss, tapos sa size ng kulungan ko is 5 feet by 14 feet lamang. Mas maganda din po ba talaga na may aerator sila o okay lang na papalit-palit lang muna ako ng tubig na bago ng tubig? Hindi naman papalit-palit ka na muna. Kung maliliit naman, okay lang yun. Pero pag medyo lumaki na kasi, kailangan mo ng Aerator. Marami namang online na mga tulad ng ganyan. Opo, actually may nakita ako sa online kaso chine-check ko muna. Advice. Yung silent type na yan. Silent Mura type. naman May silent type pala ng ganyan. Aerator yung dalawa dyan sa taas. Yung sa taas po. Pakita natin guys ha. Ayan guys oh. Yung color green sa taas. O kasi merong maingay sir ang andar no? Okay. Mga more or less 5,000 something. Each. Ito, kita mo naman isang aerator, kayang-kaya yung maraming tangke. So if you're planning to stock sa maraming tangke mo, kaya naman isa nun yun. Tingnan mo yung isang tangke kaya. Isang side na yan. Ang ibig mong sabihin sir, isang ganyan na aerator, kaya niyang i-supply or i-function ang isang side. 1, 2, 3, 4 pati doon? Maganda. Pag ma-overfeed ba, may chance ba mamatay o paano ba? Hindi naman. Quality ng tubig mo
mag-overfeeding ka, usually, gasto sa feed. Okay. Tapos, Tama. isa pa, yung hindi nila maubos minsan, magpupulyot sa tubig mo. Magkakaroon ng water pollution. So, kaya mas maganda yung Restricted feeding. Tamang-tama na yung feed mo. Aha. Or konti, medyo konti, mas safe pa nga eh. Pag medyo underfed konti, mas okay pa. So, ang ibig mo sabihin, sir, may disadvantage ang overfeeding. Number 1 is yung magasto sa feeds. Number 2, maaaring magkaroon ng mabilis na water pollution sa kanilang So, area. pag ganyan, usually, pag medyo malalaki na tulad nito, so nagpapalit kami ng tubig mga 40 to 50% per day. Kasi maraming laman eh. Tapos malalaki. Aha. So, yan. Sa maintenance nito ng breeder namin. Pero, kung let's say nagpo-culture ka, pwede namang every other day. Maski mga 10%, 20%. Eh, titingnan mo lang naman, yung makikita mo naman no? Usually, pag madumi yung tubig mo, maraming bubbles. Diba? Opo. Tapos maraming kwan sa baba. Mga higko-higko, no? So, paano mag-drain? May drainage po akong ginawa, sir. Bali, sa so, hindi naman gitna. lalabas yung ano. Ang alin po. Naglagay po ako ng Screen. like this one. Like this one. Screen. May yung kulambo ba moskitero, binalot ko lang sa labas. Tapos safe naman yung fingerless na hindi makalusot pag nag-drain ako Pero ng tubig. mas maganda siguro yung fine kasi yung butas ng ano eh. Mas maganda yung medyo malalaking mata na hindi makalabas yung fly. Kaya so sa amin, kung malalaki. What do you mean po, sir? Hindi makalabas Kasi, yung pag fine yung net mo, yung minsan yung dumi hindi makalabas, diba? okay. Diba? Parang mag-plug up siya. So ano pong may papayo mo sa akin, sir? Yung Depende kulambo, sa size ng depende sa size ng isda. mo. Pag drain mo na hindi lulusot yung ano mo. So yung net na gagamitin mo depende sa size ng. Thank you. Yan, malalaki na. Opo. So hindi na kayang lumusot yan dito eh. Kasi malaki na sila, no? Ito. Malalaki yung ano. Ito may lambat siya. Kasi yung parang mosquito net mo, maliit masyado yung butas, di ba? So papalitan ko siya. Ganito, sir, pwede akong gumamit nito? Pwede. Sa fingerlings ko ngayon na binili sa'yo? Pukot o lambat, ano? Kunti lang naman. Ito, sir, last na lang po, ano pong maipapayo mo sa akin, sir? Dapat kong i-absorb na maiwasan yung grabing stress sa isda. Yun naman, usually yung stress mo is mag-overfeeding ka, saka yung water pollution. Tapos minsan yung tubig mo, saka ang magpapalit ka ng tubig, minsan kasi late na yung iba eh. So, mas maganda yung change water mo talagang on time talaga na hindi masacrifice yung quality ng tubig. Usually ganun naman eh. So, advice ko is huwag ka munang full operation. So, Nagle-learn pa kasi ako ngayon eh. okay, parang parang tuition free mo muna eh. Opo. Pwede dalawang tangke para for a start. Pagdating sa bahay namin, I-float mo muna ito. float muna. Float mo muna ang i-open. 15 minutes floating. 15 minutes, okay. So, para ang temperature nito, tsaka dito sa loob mag-equalize. Okay. And then after that, i-open mo na, tsaka dahan-dahan, i-mix mo ng tubig sa pispan. Okay. And then, dahan-dahan mong i-release. Okay. And then, bukas ka na mag-feeding. Hindi ngayon. Hindi. Okay. Bukas na. Konti-konti lang. Ano pala, sir, ang pangalan nitong feeds para mabili ko sa TO1. TO1 po ito? TO1. Tapos, for practical approach, yung pag lumaki na yung yung isda mo, yung size ng feed, relative sa size ng mata ng isda. So, kung gaano kalaki yung mata ng isda, yun ang bibilin mo na size ng feed. Ganun? Estimate mo lang. Okay. Para hindi ka mahilito. Sige, sir. Pag-aaralan ko talaga yan, sir. Kasi pag medyo masyadong malaki yung feed, hindi naman kaya, gaganon-ganon. Mahirapan sila. Mas maganda kung isang subo lang. Sige. So, ang size ng mata niya, yun ang basis mo sa size ng feed na bibilin mo. Sige, sir. Thank you. Dugang gasolina. Dugang gasolina. Ito na, guys,
Ito guys, may libre pong feeds sa pabili ko, no, ng fingerlings tilapia. TO1 daw ito. Ayan. So, bukas na po tayo magbibigay ng pagkain. Ang sabi po ni Mamang Export sa akin, no. Ito na po guys, ang 500 pieces na order ko na fingerlings sa kanila. I mean, yung akin pang pinareserve sa kanila. Then, atin po munang ibabad daw, floating sa tubig, no, sa loob ng 15 minutes. Ayan. So, wag lang munang buksan, ha, May? Hayaan lang muna na naka-floating siya dyan. Ito guys, atin na pong sungkitin, palapit sa akin po. So, dito na lang tayo magbutas, no? Dito na lang. Okay. And then, atin pong haluan ng tubig dito. Mix natin. Ayan na guys. Okay. Ayan na. Scattered na po yan sila. Slowly lang. Slowly. Alam nyo guys, ako po ay gusto po talagang matuto kung paano po mag-alaga ng isda, no? Ng tilapia. Ayan na sila guys. Masaya po silang magkasama-sama po sa kanila pong bagong tahanan. Ayan guys, oh. Ayan, so thank you Lord for this new blessing. So guys, ako po si Dodong Villaran ay labis pong nagpapasalamat sa inyong lahat for continue supporting me here in my channel. Mabuhay po kayong lahat at God bless us all.